Isang buwan ang lumipas at naging nobya ko si Maya. Alam ko ang hirap ng sitwasyon niya, kaya ginawa na lang naming lihim ang lahat. Tanging si Maya ang nagbigay sa akin ng pag-asa at saya na pinagkait sa akin ni Megan. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagsampa ko ng kaso sa misis ko dahil sa pangangaliwa nito. Na-forward ang kaso at nagkaroon ng hearing sa korte. Hindi sumipot si Megan at Simon. Sadyang matigas ang mga ito, kaya nagpadala ng sulat ang korte para ipatawag silang muli sa susunod na hearing. Dito ako nakatanggap ng tawag mula kay Megan. Bago ang number na to, kaya hindi ako nakapaghanda at nasurpresa akong si Megan ang tumatawag. Dexter, bakit hindi na lang natin pag-usapan to ng maayos? Para hindi na tayo napupunta sa kahihiyan. Pwede naman tayong magkita sa barangay na lang at magkaroon tayo ng kasunduan. Uwi ka ni Megan. Naisip mo pala yung kahihiyan sa kabila ng ginawa mong kataksilan, Megan. Iisa lang ang mapapayo ko sa'yo. Harapin niyo ni Simon ang kaso para hindi na mas lumala pa yung sitwasyon niyo. Hayop ka, Dexter. Pinagkakait mo talaga na maging masaya ako. Masaya? Bakit? Naging masaya ba ako sa ginawa mo? Pagbabayaran mong lahat, Megan. Pagbabayaran ninyo ni Simon. Hindi pa tayo tapos, Dexter. Hindi mo pa kilala si Simon. Pagbabanta ba yan? Hindi pa ba sapat na sinunog ni Simon ang bahay ko, Megan? Wala kang ebidensya na si Simon ang nagsunog ng bahay mo. Masyado ka lang talagang pabaya. Kaya ganyan ang nangyari sa bahay mo. Palibhasa, hindi mo nga ako nagawang alagaan ng maayos eh. Ang bahay pa kaya? Kaya iniwan ka na rin ang bahay, tulad ng pag-iwan ko sa'yo. Wala kang karapatang maging maligaya, kasi pabaya ka at walang kwentang lalaki. Dito pinutol ni Megan ang tawag. Hinagis ko ang cellphone sa pader sa sobrang galit. Mabuti na lang at hindi ito nasira. Nang gabing yun, ay kinuwento ko kay Maya ang nangyari. Kita ko ang pagkairita niya. Babe, siguro mas mabuti pang pabayaan mo na lang siya. Ang sabi ni Maya. Bakit naman? Sinaktan nila ako, Maya. Kailangan nilang pagbayaran yung ginawa nila sa akin. Nandun na ako, pero malaki din yung kapalit niyan sa'yo. Stress ka palagi. At gumagastos ka lang. Alam mo ba kung paano ko nagagawang tumayo kahit mag-isa na lang ako? Nagmo-move on ako, babe. Hindi ako umaasa sa mga ama ng mga anak ko. Ginagawa ko yung lahat para sa mga bata. At nakakadagdag lang ng sakit sa ulo kung hahabol pa ako sa mga ex ko. Kaya kung ako ikaw, why not ituon mo na lang sa trabaho yung buhay mo? Mag-ipon ka at magsimula ulit. Hayaan mo na yung Diyos, yung humusga sa kanila. Napaisip ako sa mga sinabi ni Maya. Ang sakit ng ginawa sa akin ni Megan. At ang hirap talagang mag-let go. Parang inaamin mo na rin na talunan ka. Pero maganda ang oportunidad na minungkahi ni Maya sa akin. At least, babalik sa katahimikan ng lahat. At makakasimula akong muli. Susubukan ko, babe. Salamat at nandyan ka, ha. Ang hirap pala mag-isa. Uwi ka ako at hinalikan ko sa noo si Maya. Niyakap niya naman ako. Sinunod ko ang sinabi ko kay Maya. Sinubukan kong kalimutan si Megan. Sinubukan kong humarap sa kinabukasan. Tinuon ko ulit ang sarili sa trabaho. Naging busy ako. Nag-ipon. Hanggang lumipas ang 3 buwan. Naging tahimik nga ang aking buhay. Ni minsan ay hindi na ako nakatanggap ng tawag o panggugulo kina Megan. At naging mas malalim na ang pagsasama namin ni Maya. Sinabihan ko na si Maya na tumigil na sa kanyang trabaho sa bar.
Sinabihan ko rin siya na ako na rin ang tatayong ama ng kanyang mga anak. Nagulat si Maya sa aking sinabi, pero pinakita kong seryoso ko. Mahal ko si Maya. Siya ang pumuno ng nagkulang kong puso. Tulad ko, nagrerenta lang din si Maya, kaya pinaalis ko na rin siya sa kanyang tirahan. Maliit lamang yun at marumi ang paligid. Isang lugar na hindi naangkop sa pagpapalaki ng mga bata. Pinalipat ko na siya sa apartment. Pero may isang problema. Hindi pa makaalis si Maya sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil may utang ito sa may-ari. May kalakihan din yun at patingi-tingi lang ang pagbabayad niya. Nangako ako na ako na mismo ang tutubos sa kanya. Kaya nanatili pa rin muna si Maya sa trabaho niya pero hindi na ito magpapa-take out sa iba. Exclusive lamang ito sa pagtitable at dahil hindi naman talaga sila pinapayagang sumama sa customer unless may malaking bigay ang customer. Kaya ligtas sa sakit si Maya. Gabi ng Biyernes at sinundo ko si Maya sa bar. Ito ang gabi na hindi ko makakalimutan. Pagpasok ko sa lugar ay nagulat ako nang makita ko si Simon kasama ang 2 pang pulis at may table sila. Si Maya ang table ni Simon. Walang hiya talaga. Umusok kaagad ang tenga ko. Kumulo ang dugo ko at nanginginig ako sa galit. Nakita ko ni Simon na papalapit sa kanila at napatigil sila sa usapan nila. Aba, hindi ko alam na dumadayo ka na pala sa ganitong lugar, Dexter. Wika ni Simon at nakangiti ito. Nandito ako para sunduin yung kasintahan ko. Maya, halika na. Nanlaki ang mga mata ni Simon at natawa ito. Seryoso? Itong bayaran na babaeng to ang syota mo? Walang hiya talaga oh. Nagbago ka na talaga, Dexter. Hindi ko alam. Pati ganitong uri pala ng babae pinapatulan mo na. At least dapat magmahal si Maya kesa sa babaeng inagaw mo sa akin. Dito na-realize ni Maya na si Simon ang lalaking tinutukoy ko noon na umagaw si misis ko. Tumayo siya at lumayo kaagad kay Simon. Pumunta sa likod ko si Maya. Hindi pa ako tapos sa paggamit ng kasintahan mo, Dexter. Sayang naman bahid ko dyan. Kailangang sulitin ko muna. Iti-table ko lang sana siya eh. Kaso, ngayon, mukhang nagbago na isip ko. Mas okay siguro kung iuuwi ko na lang para mas masulit yung gabi ko. Tumayo si Simon at sumenyas sa bading na waiter. Lumapit ito at binigyan ito ni Simon ng 5,000. Hiramin ko muna tong chicks nyo ha. Sabay turo ni Simon kay Maya. Hindi nakakibo ang bakla. Alam niyang mga parak at mga armado ang mga ito. Maging ako ay natatakot din. Mga lasing na pulis ang kaharap ko ngayon. Sinubukang lumapit ni Simon pero humarang ako. Tumabi ka dyan kung ayaw mong mapasama. Baka gusto mong maranasan ulit yung ginawa ko sa'yo nung high school. Nagtawanan man ang mga kasamahan niya, hindi ako nagpatinag. Tapos na ako sa pag-iwas. Tapos na ako sa pagiging biktima. Tabi! Tinulak ako ni Simon, kaya gumanti ako ng suntok. Tinamaan sa panga si Simon at nabuwal ito. Napasigaw ang bading sa takot. Tumayo ang mga kasama ni Simon at hinawakan ang baril niya. Huwag, akin to! Wika ni Simon. Umaksyon ito. Dahil lasing kung saan-saan ang mga suntok ni Simon. Ilang beses kong tinamaan ng sapakang pagmumukha niya. Binigyan ko rin siya ng mga suntok sa sikmura bago siya bumagsak ulit. Napahiya si Simon sa kanyang mga kasama. Hindi nila inaasahan na mapapatumba ko siya. Para akong nasa alapaap. Napaghiganti ko na ang sarili ko simula pa nung kabataan ko. Ang gaan sa pakiramdam.
Pero bigla itong naglaho nang bumunot ng baril si Simon. Tinulak ko si Maya at yumuka ko. Walang tinamaan sa unang pagbaril niya sa akin. Pre, tama na! Awat ng kasama ni Simon at hinawakan siya. Huwag niyo akong pakialaman. Bitawan niyo nga ako. Dexter, tumakbo ka na. Sigaw ni Maya at agad akong tumakbo. Tangina, duwag ka pala eh. Bumalik ka dito. Sigaw ni Simon at hinabol niya ako palabas ng lugar. Sa bilis ko ay nakatawid ako agad sa kalsada. Nagpaputok pa ulit si Simon ng baril at nadaplisan ako sa binti. Natumba ako at nang harapin ko si Simon ay papalapit na ito at nakatutok ang baril. Dapat pala, ikaw na lang yung sinunog ko nun eh. Wika ni Simon. Biglang dumaan ang isang pampasaherong jeep. Sa sobrang bilis ay nasagasaan si Simon. Tumila po ng ilang metro ang katawan niya at hindi na ito gumagalaw. Isang linggo akong nanatili sa ospital matapos akong mabaril. Nagkaroon ulit ng investigasyon at kitang-kita ang pagtatangka ni Simon sa aking buhay. Dadagdagan ko pa sana ang ikakaso ko kay Simon, pero nang malaman ko ang kalagayan niya, ay tila nagbago ang isipan ko. Paralyzed si Simon, mula leeg hanggang paa. Hirap itong huminga at hindi na makapagsalita. Walang ibang pwedeng sisihin sa nangyari kundi siya lang. At maswerte pa raw itong nabuhay pa. Pero para saan pa? Baldado na si Simon. At walang ibang mag-aalaga sa kanya kung hindi yung taksil kong asawa na si Megan. Nakarma din sila, Dexter. Ito ang sinabi ni Maya sa akin. Nakarma nga ba sila? Hindi ako sigurado eh. Pero ngayon, alam kong hinding-hindi na talaga ako guguluhin ng lalaking yun. Sa wakas ay matatahimik na rin ako. Tila bumawi ang tadhana at itinama ang isang kamalian. 3 linggo matapos ang lahat, ay biglang bumisita si Megan sa apartment ko. Wala akong pasok sa mga oras na yun at nakayakap sa akin ang isa sa mga anak ni Maya. Nasa bayan si Maya at namamalengke. Nabigla ako sa pagbisita ni Megan. Ibang-iba na ang itsura nito. Para itong walang ligo at mukhang stress. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Umiyak na lang si Megan at lumuhod sa harapan ko. Pakiusap, Dexter. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko na kaya yung pinagdadaanan ko, Dexter. Alam mo, Megan, kung kapatawaran lang yung hinihingi mo sa akin, matagal na kitang pinatawad. Pero kung gusto mong bumalik sa akin, yan ang hindi ko na magagawa. Tahimik na ako kasama si Maya. Kasal man tayo, matagal lang tapos yung pagsasama natin. Mas pipiliin ko pang maging asawa ang isang babaeng mababa ang lipad, pero tapat magmahal, kaysa sa'yo, Megan. Kaya pakiusap lang, kalimutan mo na ako, at huwag ka nang babalik pa rito. Kung nahihirapan ka sa kalagayan mo kay Simon, bakit hindi mo iwan? Hindi naman kayo kasal. Iniwan ni Simon ang pamilya niya para sa'yo. Iniwan mo rin ako para sa kanya. Ngayong nagkaleche-leche na ang buhay ninyong dalawa, babalik ka sa akin? Huwag na, Megan. Mas mabuti pang magsimula ka na lamang ulit para sa sarili mo. Walang hawak si Simon sa'yo. Anytime pwede mo siyang iwan. Yun na lang yung maipapayo ko sa'yo, Megan. Tumalikod ako sa kanya. At tulad ng ginawa niya sa akin noon, siya naman ang iniwan kong nakaluhod sa lupa. Pumasok ako sa apartment at sinara ang pinto. Sinilip ko pa siya sa bintana.
Nagtagal pa ng halos 10 minuto si Megan na nakaluhod at panayang iyak bago ito umalis. Sa totoo lang, naaawa rin ako sa kanya. Kahit ano pang mangyari, asawa ko pa rin siya. Siguro, kung wala lang si Maya, baka bumigay na ako sa pagmamakaawa ni Megan. Pero iniisip ko rin kung mapagkakatiwalaan ko pa ba siya sa ginawa niya. Sa tingin ko, mas okay pang desisyon ko ngayon. At least, mas kampante ako at mas tahimik. Kung sino pa yung mga babaeng sinasabi nilang marumi, siya pala ang may busilak na puso at handang magmahal ng totoo. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Naging maayos ang pagsasama namin ni Maya. Hindi man kami pwedeng ikasal, at least nagmamahalan kami. Lumipas ang 2 taon at may sarili na rin kaming anak ni Maya. Hindi na bumalik pa si Megan. Ang balita ko ay iniwan nga nito si Simon. Nakahanap ito ng bagong lalaki at tumira sa malayo. Habang si Simon naman ay pumanaw na mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at buhay ni Dexter at Megan, Maya at Simon. Maraming salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay. And shoutout po to Mr. Balderic sa pag-share ng kanyang istorya. Kabayaran ng pagdurusa. Magdadalawang linggo na ang lumipas. Simula noong masunog ang aking bahay. Nagkaroon daw ng leak sa LPG namin. Yun daw ang dahilan ng pagsabog. Ito ang sinasabi ng nag-iimbestiga. Pero tandang-tanda ako na hindi ko ginalaw ang stove. Imposible ding may sira yun dahil regular ko itong chinecheck kapag ginagamit ko to. Sinabi din ng nag-iimbestiga na nakabukas ang pinto sa likod, kaya malaki ang duda ko na may nagsabotahe sa LPG tank namin. May gusto bang pumaslang sa akin? At gustong ipalabas na aksidente ito? Paulit-ulit itong dumadaan sa isipan ko. At iisang tao lang ang alam kong may motibo. Walang iba kundi si Simon. Bumalik ako sa presinto para sabihin ang aking hinala. Pero sinabihan lang ako na isasama daw nila sa investigasyon to dahil wala akong ebidensya o patunay sa aking mga hinala. Napapansin ko din na tila walang nangyayari sa reklamo ko. Wala na rin akong pera para i-forward ang reklamo ko dahil nasunog lahat ng meron ako. Nakatira muna ako ngayon sa isang maliit na apartment na malapit lang sa bahay ng mga magulang ko dahil sa tingin ko ay hindi talaga ako ligtas lalo pa at may pagbabanta si Simon sa akin. Nabalitaan ng mga kasamahan ko ang mga nangyari. Hindi na nagre-report si Simon bilang bodyguard ng governor. Marami ang nakiramay. Marami ang nagbigay ng payo. Pero ni isa sa kanila ay walang tunay na tulong na maibibigay sa akin. Natagpuan ko ang sarili kong pumasok sa isang mumurahing bar. Maliit lang ang pwesto, pero makikita mo kaagad ang mga babaeng nakasuot ng maiksing shorts at litaw, ang kalusugan ng harapan sa maninipis na sando na nakatambay sa labas ng pinto. Pagpasok ko ay sumalubong sa akin ang amoy ng sigarilyo ng ilang parokyanong sa tingin ko ay hindi pa naliligo. At ang isa sa mga ito ay kumakanta pa sa videoke na basagang sound at bonus pa ang sintonadong boses ng lalaki. Umupo ako sa isang corner na medyo dim. Lumapit ang isang bading na nagbigay ng menu. "Anong order mo, Pogi?" Tanong nito sa akin. "Bigyan mo ako ng bucket ng beer, french fries at isang lomi," ang sabi ko. Tumango ito at umalis kaagad. Tumambay lang ako at nag-relax.
Naka-electric fan lang sa loob at talagang pang-abot kaya lamang ang lugar na to. Mas malaki pa nga siguro yung sala ng nasunog kong bahay kaysa sa buong lugar na to eh. Dumating ang mga alak at hindi na ako nag-aksaya ng oras. Gusto ko lang talagang makalimot. Gusto ko lang magsarili. Ang pakiramdam ko ay napakamalas ko ng lalaki. Iniwan at pinagpalit sa isang lalaking walang kwenta. Hindi ko napansin na 2 bote na kaagad ang aking naubos. Hello, isang babae ang lumapit sa akin. Nakasuot din ito ng maiksing shorts at sando. Amoy ko kaagad ang kulong niya. Tinignan ko ang mukha niya. Hindi ko gaanong maaninag pero mukhang maganda naman. Naka-lipstick lang ito at naka-ponytail ang buhok. Ay, body ko rin sa kanya. Bakit nag-iisa ka lang dyan? Gusto mo ba ng kasama? Hindi ko alam magkanong kalakaran ng table dito eh. Sagot ko. Huwag mo nang isipin yun. Bored lang ako. Walang bayad to. Gusto ko lang ng may kausap. Umupo kaagad ang babae sa tabi ko. Bakit ako napili mo? Tanong ko. Tingnan mo nga yung ibang mga customers dito. Sabay turo niya sa mga lasinggero sa paligid. Mukha bang matinong kausap yung mga yan? Tanong niya ulit na may ngiti. Mukhang matalas ang isipan ng babae. Praktikal siya at alamang sitwasyon. Napatango na lang ako sa kanya. Okay ka din ah. Sagot ko at napangiti ako. Ako nga pala si Maya. Ikaw, anong name mo? Tanong niya. Dexter. Sagot ko at nakipag-shake hands ako sa kanya. Malambot at malamig ang kamay ni Maya. Nice to meet you, Dexter. Mabalik na ako sa tanong ko kanina. Bakit ka nag-iisa? Bored lang din. Sagot ko ulit. Pwede ba ako makainom? Tinuro ni Maya ang isang bote. Sure, sige lang. Thanks. Binuksan niya ang tansan at tinungga ang isang malamig na beer. Alam mo, 2 bagay lang ang dahilan ng mga lalaking pumupunta dito eh. Una, ang maghanap ng aliw, tulad ng mga lalaking nasa paligid natin. Pangalawa, ang lalaking may problema. Paliwanag ni Maya sa akin. So, sa tingin mo, may problema ako, ganon? Tanong ko. Ano pa nga ba? Sagot niya. May magagawa ka ba kung may problema ako? Tanong ko. Aba meron. Marunong akong makinig. Alam mo bang nakakabawas ng problema ang sasabihin mo sa isang tao? Teka, psychologist ka ba? Tanong ko at biglang natawa si Maya at pinalo ko ng mahina sa balikat. Basta, ganun na yun. So, kwento ka na. Mamaya na akong lasing na ako. Sagot ko. Hay nako, hindi ka malalasing ng isang bucket lang, no? Gusto mo akong order? Oy, teka. Style mo din eh, no? Para tumaas yung bill ko, ganun. Wala ako pera, Maya. Sagot ko. Di magkwento ka na nga. Kulit mo din ano? Sagot ko. Dito ko nilahad ng dahan-dahan kay Maya ang lahat. Sinimulan ko talaga sa simula na pinagtaksilan ako ng mahal kong misis na nasunog ang bahay ko. Nakinig lang siya sa akin. Bakit ganun? Ang sarap magkwento kapag alam mong nakikinig ang tao. Hindi na namin na malayang mag-aalas 11 na pala ng gabi at nakatatlong bakit rin kami ng alak. Lumabas ako sa lugar na medyo magaan ang loob kahit pa mabigat ang ulo ko dahil sa kalasingan. Ano, kaya mo pa bang umuwi? Tanong sa akin ni Maya. Oo naman, sagot ko. Samahan mo na yan, Maya. Mukhang nagkakamabutihan na kayo eh. Biro ng isa sa mga kasamahan niya na nakatambay sa labas. Agad nagtawanan ng iba. Ano ba yan? Medyo nahiya tuloy ako. Pumara si Maya ng tricycle at sinakay niya ako. Sumakay rin siya at tumakbay sa akin.
Sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Ang bango niya talaga. Dito ko tinitigan siya ng maayos. Maganda nga si Maya at mukhang bata pa. Dumating kami sa apartment na nirerentahan ko. Nahihilo akong binuksan ng pinto at inalalayan ako ni Mayang makapasok. Pinaupo niya ako sa kama pero humiga na ako kaagad. Inaantok na rin kasi ako eh. Okay pala tong apartment mo eh. Hindi mainit at maluwag pa. Magkano renta mo dito? Tanong niya. Medyo mahal din. Salamat sa pagdala mo sa akin dito, Maya. Anong salamat? May utang ka sa akin no, kala mo lang. Ako kaya nagbayad ng tricycle. Tsaka nag-effort pa ako na isama ka rito ng libre ha. Ang sabi niya. Pasensya ka na Maya ha. Wala ako ngayon eh. Pero babawi ako sa'yo. Iba ka talaga sa mga kasamahan mong babae. Hindi lang maganda, maalalahanin pa. Sus? Nambola pa. Sige na, matulog ka na dyan at uuwi na rin ako. Teka, bibigyan kita ng pamasahe. Next time na lang, Dexter. Tumayo siya at inayos ang sarili. Ang sexy ni Maya. At ang puti pa. Kung di lang ako inaantok, baka pinatulan ko na talaga tong si Maya. Maya, teka lang. Sinubukan kong umupo kahit nahihilo pa ako. Huminto siya at humarap sa akin. Oh, bakit? Akala ko ba matutulog ka na? Bakit mo pala ginagawa to? Tanong ko. Bored nga ako, di ba? Tsaka nag-enjoy naman ako sa usapan natin eh. Salamat sa pakikinig mo sa akin, Maya. Tama ka. Gumaan nga yung loob ko. Anyway, sana naman maging okay ka na din, Dexter. Hindi ba to ang katapusan? Kaya lumaban ka. Medyo napatawa ako sa sinabi niya. Oh, anong nakakatawa dun? Wala. Sa'yo ko pa talaga maririnig ang ganyan. Samantalang sa pagkakaalam ko, kapag pinatulan mo yung ganyang trabaho tulad ng sa'yo, lugmok ka na rin sa problema at hirap. Sus? Oo, lugmok din ako at marami rin akong problema, Dexter. Pero hindi ibig sabihin nun. Wala na akong karapatang mag-encourage ng iba. Lugmok man ako. Lumalaban pa rin ako, no? Kaya ikaw, maswerte ka pa rin. Maayos trabaho mo at maayos rin ang kalusugan mo. Napaisip ako sandali at tumango na lang. Tama nga si Maya. Nagpaalam siya sa akin matapos niyang ibigay ang cellphone number niya. At nangako naman akong kukontakin ko siya ulit. Araw ng Miyerkules at bumisita ako ulit sa presinto. Nakalib daw ang chief. Under investigation pa rin daw yung nangyari sa bahay ko. Okay daw sana kung may nakavideo o may nakasaksi sa nangyari. Dito ako biglang may naisip. May CCTV sa lugar malapit sa amin. Nagmamadali akong umuwi. Kinausap ko ang barangay ukol sa request ko at pinagbigyan naman ako ng kapitan. Ipinakita sa akin ang video feeds ng CCTV ng gabing yun. Walang tao sa lugar. Mga aso lang ang nakikita ko. Hanggang sa biglang may dumaang isang motor. Nakilala ko kaagad ang motorsiklo. Hinding-hindi ako nagkakamali. Ito ang motor ni Simon. Wala itong sakay at dumaan siya malapit sa bahay namin kung kailan ang oras na magkakasunog na sa bahay. Tinanong ko ang kapitan kung sapat na ba to ang ebidensya. Pero sinabi niyang hindi pa to ganoon kakonkreto. Kailangan ko pa rin daw ng mas konkretong ebidensya. Idinulog ko ang aking natuklasan at sinabi rin ng kapulisan na alam na nila ito pero kulang pa rin daw. Sadyang napabuntong hininga na lang ako sa aking narinig. Ang hirap namang magkaso, ang hirap magreklamo, pero yung mga taong nag-aagrabyado ay malaya sa kanilang ginagawang kasamaan. Gabi ng Biyernes at bumalik ako ulit sa bar kung saan nagtatrabaho si Maya. Pagpasok ko ay may naka-table sa kanya. 3 mga lalaki at 2 lang silang babae ni Maya. Nakaupo si Maya sa hita ng lalaki.
Nagkatinginan kami at parang nakaramdam ako ng selos. Hinayaan ko na lang ito dahil wala namang namamagitan sa amin at trabaho niya rin to. Oy, sensya na, may nauna na kasi. Okay ka lang dyan? Text ni Maya sa akin. Ngumiti ako at nag-reply din na okay lang naman. Huwag daw akong mag-alala kasi di naman daw pwede sa kanila yung tinitake out yung babae unless kung magpapa-VIP ito. Sinabihan ko siya na hihintayin ko na lamang siya. Uminom lang ako hanggang alas 9 at lumabas muna sandali. Bandang alas 11, nag-text siya na lalabas na siya ng lugar. Sinundo ko siya at nakangiti si Maya nang makita ko. Mukhang nakarami ka ng inom ah. Huwi ka ni Maya sa akin. Hindi naman, sakto lang. Gusto mong kumain sa labas? Aya ko sa kanya. Sure, saan naman tayo? May masarap na pares dining dyan sa kabilang kanto. Date ba to? Ang biro ni Maya. Umiling lang ako at ngumiti. Magaan ang loob ko kasama si Maya. Makwento siya at hindi boring kasama. Nalaman kong 20 years old pa lang pala siya at may 2 anak sa magkaibang lalaki. Mukhang maaga siyang namulat sa totoong mukha ng buhay. Tanging siya lang ang bumubuhay sa mga anak niya matapos siyang itakwil ng kanyang pamilya dahil nabuntis ito ng magkaibang lalaki pero iniwan lang. Alauna na ng madaling araw. Sumama siya sa akin papunta sa apartment. Pinag-shower ko muna siya sa banyo para makarefresh. Lumabas siya ng banyo at nagulat ako nang makita kong nakasando lang siya at walang short. Oh, bakit naman ang seryoso nung tingin mo dyan? Tanong niya. Wala. Ang sexy mo kasi kahit may 2 anak ka na. Asus? Asog ka nga dyan? Utos niya sa akin at sumampa siya sa kama at tumabi sa akin. Diyakap niya ako at para kaming bagong kasal. Sa puntong yon ay wala na kaming masyadong usapan pa. Alam namin kung saan papunta ang lahat. Natagpuan namin ang isa't isa na magkayakap at wala nang kahit anong suot sa sarili. Unti-unting nagdikit ang aming labi hanggang sa gumulong kami pareho. Maya-maya ay sumampa na ako sa kanya. Nagkatinginan kami ng ilang sandali hanggang sa napakagatlabi na lang si Maya nang matamasa ang pag-iisa naming 2. Napayapos siya sa akin ng mahigpit, kasabay ng pagyakap ng mga binti niya sa aking likuran. Halos mawalan kami pareho ng ulirat nang mapadpad kami ng tuluyan sa rurok. Pareho kaming nakangiti at kontento sa namagitan sa amin ng mga oras na yun. Matapos ng gabing yun ay naisip ko rin at nag-alala ko sa sarili ko na baka magkaroon ako ng sakit dahil na rin sa klase ng trabaho ni Maya. Kaya napagdesisyonan kong magpa-check up na rin. Mabuti naman at negatibo ang resulta ko. Kailangan kong gumamit ng proteksyon sa susunod na may mangyayari sa amin. Abangan po natin ang last part ng ating kwento.